po ng presidente natin, bukas siya para magkaroon ng reconciliation, nung magkaayos sila at ang pamilya Duterte. Marami na pong kumukulong mga issue tungkol dyan, pero kunin pa natin ang dagdag na paliwanag mula sa Malacanang. Nasa linya po natin si Undersecretary Claire Castro, Malacanang Press Officer. Magandang umaga, attorney. Live po kayo sa Saksi sa Double D. Yes, sir. Good morning. Yes, good morning, Joel. Good morning, Weng. Gusto ko yung energy. Thank you po, Yusek, sa pagpapaunlak. Pero, opo, pakipaliwanag nga po sa amin kung ano yung gustong ipakahulugan at ano yung magiging move ng Malacanang at mismo ni Presidente para maisakatuparan yung sinabi niya kahapon na gusto niya o handa siya, bukas siya makipag-ayos sa mga Duterte. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Actually, sinabi naman ng Pangulo, maliwanag na kahit sino pa, kumbaga sa lahat ng tao, kung pwede siya makipagkasundo, kahit magkakaiba ang kanilang mga policies, handa siyang makipagkasundo at pag-usapan para to sa taong bayan. Kumbaga, siya yung ama ng bansa eh. Kahit ano pa ang nagawa sa kanya, kung meron man pagkakamali sa kanya, isasakripisyo niya na yon para sa taong bayan, para sa bansa natin. Hindi kumbaga kung nasaktan man siya, sinaktan siya, hindi niya naiindahin yon. Sa bilang ama, handa siyang magpatawad, handa siyang magsakripisyo, handa niyang harapin para maayos lang lahat. Ganun po yun. So pangkalahatan po, ma'am, hindi lang po partikular sa mga Duterte, kundi sa iba pang mga namumuno sa pamahalaan na hindi magkatuwang ng paniniwala sa ating Pangulo. Yes, opo, sinabi niya po yun. Tinanong siya ni Katuning kung handa siya na makipag-ayos sa mga Duterte. Oo, agad ang sinabi niya, walang kagatol-gatol, walang second thought. Opo. At sa lahat ng tao, kung magkakaiba man sila ng kanilang paniniwala, basta para sa taong bayan, gagawin po yan ng Pangulo. Sa tingin niyo po, Attorney Castro, ma'am, workable yon, feasible yon, considering yung state ng relationship nila ngayon na medyo parang malalim yung sugat. Una, saan nabanggit ko nga kanina, ang dating presidente nakakulong ngayon sa The Hague at ang sinisisi doon ng pamilya Duterte ay si Pangulong Bongbong Marcos. State kidnapping daw po yun. Hindi raw po pinrotektahan ng kanilang ama. Pangalawa, yung looming impeachment kay Vice Presidente Duterte. Unang-una, kapag gusto, magagawa ng paraan eh. Nabinig na natin ang Pangulo bilang ama ng bansa. Willing siya. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Willing siya kahit sino pa man yan na makipag-ayos. Kung yung kabilang party naman po ay hindi willing, wala rin pong mangyayari. Hindi siya magiging workable. Basta sa Pangulo, sa kanyang pananaw, sa kanyang puso, handa po siya para sa taong bayan. Okay. Now, with regard to the sinasabing kidnapping po, ang bilang Pangulo, kahit kayo po ay ama ng bansa, kapag ka po may masasagasaan, sino man, kaibigan, kaalyado, kung ito naman po ay naaayon sa batas at dapat gawin ang nararapat, makakasakit ka, yes, oo, pero ano po ba ang dapat ipatupad? Ang pakikipagkaibigan o ang batas? So doon lang naman po lumulugan ang Pangulo natin. May masasaktan po talaga at may masasagasaan. Pero uunahin ang pagtupad sa batas. Okay. Ma'am. So regarding naman po regarding sa impeachment, sabi naman po ng Pangulo, hayaan na po natin ang Senado, gumulong na lang kung ano po ang proseso at hindi naman po nakikialam ang Pangulo dyan. Okay. Ma'am, isa sa mga naging revelation doon sa podcast na lumabas kahapon, yung sinasabi ng Presidente, ang
problema natin, meron tayong mga taga-gobyerno na mga smuggler. Kaya nagkaroon tayo ng problema sa presyo ng bigas. Kasi doon sa mga smuggler na yan, na taga-gobyerno raw. Yan ang sabi ho ni Presidente. Meron na bang ginawa, ma'am, para ho maabatan itong problemang ito? Meron na bang tinanggal? Meron na bang pinalitan ng mga tao ng gobyerno? Para ho masabi nating ang drive ni Presidente against smuggling is seryoso at sincero. Tandaan niyo po, sinabi ng Pangulo, taga-gobyerno. Yes. Hindi naman po sinasabi taga-executive department. Marami pong sangay ang gobyerno. So, kung meron pong alam ang Pangulo at ito'y nababalitaan niya, siguro po dapat itong masampahan ng kaso. Pero kung ito po ay manggagaling sa ehekutibo, malamang po natanggal na yan. Di ba po, ang sabi niya, kapag verify, nalaman namin na may anomalya, tanggal agad. Pero ang tanong natin, yung sinabi ba ni Pangulo ay taga-ehekutibo. So, kaya nga po sinutulong ng Pangulo na mabigyan din po ng authority, yung NSA, na makapag-import, na mabigyan ng power, yung nawalang power. Bakit? Kasi nga po, ito yung malamang nagiging problema na dapat masawata. So, sa ngayon po, tatanungin natin kung may mga nakasuhan na ba na mga taga-gobyerno. Meron na ho ba? Meron na ho ba, Yusek? Meron nang nakasuhan? Itatanong po natin sa DOJ. Kapag po, kasi ito po ay under investigation, hindi naman po agad-agad ako makakapag-reveal. Okay. At ito, ang assumption ko, Ma'am Yusek, kapag sinabi ng Presidente na mga taga-gobyerno, ibig sabihin, alam niya yung may pangalan, may posisyon, may tanggapan kung saan sila involved o kung saan sila nagtatrabaho sa ngayon. So kahit hindi siya directly under the executive, I mean that's the office of the president, but tanggapan pa rin ng gobyerno. He's the commander-in-chief, he's the president. So madali po para sa kanya na kumumpas, sangkot ka, tanggal ka muna, imbestigahan ka, may kaso ka. Opo, marami pong paiimbestigahan ng Pangulo. Yan naman po ang pangako niya. Marami pong paiimbestigahan kung meron na po tayong naulinigan ng Pangulo. At kailangan mo ma-verify po ito para po makasuhan. Hindi po yan tatalikuran ng Pangulo, talaga po dapat masampahan ng kaso. So safe po namin i-assume, Yusek, na yung binanggit ni Presidente kahapon na mga taga-gobyerno yung nag-smuggle at kumikita sa smuggling ng agri-products, may ongoing investigation na po sa mga ito. Opo. Okay. Alright. Ma'am, doon sa issue ng bigas, ang sabi ko ni Secretary Laurel, tuloy-tuloy na raw po yan hanggang 2028. Isa ko kasi sa mga problema ko ng mga Pilipino, yung taas ng presyo ng pagkain. Ang tanong sustainable ba ito, ma'am? Kasi na parating sinasabi at medyo nagkakaroon po ng alanganin doon dahil nga baka hindi maging sustainable ito, Yes, oo. Okay, ganito po yan. Itong 2025 po hanggang December, kaya po ito. May budget po dyan. Maganda naman po ang supply ng bigas ngayon sa 2025. Sa 2026 po hanggang 2028, ang plano po talaga is magkaroon po ng budget dito. Hindi na po ito magkakaroon ng ayuda from LGU. So, kailangan na din po dito budget. So, yun po ay plano po is budgetan po ito para sa taong bayan at sana ipagdasal din po natin na magtuloy-tuloy din po ang ani ng mga farmers natin. Kasi syempre, kahit sabihin po natin na magtuloy-tuloy po ito, depende pa rin po kung ano magiging outcome, ano magiging resulta ng pag-produce ng rice ng ating mga farmers. Yung ibig sabihin nun, kung lalagyan mo na siya ng budget kada taon, ibig sabihin may proposed budget ang Malacanang, isasubmit sa Congress, kasama na po sa proposed NEP, National Expenditure Program, yung budget para sa 20 pesos per kilo rice program. Yun po ang plano po, yes po. So ang ibig sabihin, ma'am, yan, ang balak talaga ng pamahalaan, hindi lang pang 2028 na limited on scale sa mga regional lang, kundi nationwide implementation ng programang ito. Yes po. Yes po. Kailan po namin makikitang nationwide scale yan, Yusek? Kasi ngayon po, di ba, nakaka-start lang po at nasusustain na po natin sa vulnerable sectors.
Yung sa LGU po kasi, elect lang po nung iba, at titignan po natin kung ano po yung kakayanin ng ibang LGUs para makasunod. Okay. Oops. Nangyari, nawala. Putol Po ng LGUs. Okay. Alright, sige. Alright. Yusek, salamat sa oras mo, ha? Ma'am, Mag-ingat thank ka, you. ma'am. Thank you, ha? Good morning po. Thank you. Thank you, Ma'am Weng, and thank you, Sir Joel. Good morning, Si ma'am. Undersecretary Claire Castro, makakapuso ang